Alam nyo ba, dahil Kristiyano na po tayo, every day is the same. Wala pong pinagkaiba ang isang araw sa ganitong araw. Every day is the same. Makinig po mabuti. Every day, mula Lunes hanggang Linggo, ay blessed tayo. Lahat ng araw ay blessed tayo. Amen? Walang isinumpang araw, walang special na araw. Paano yung sinasabi nila? It's the Lord's day. Every day is the Lord's day. Marami ako nakikita. Pag Linggo, good morning, it's the Lord's day. Magsimba tayo. Yan po ang mindset ng institutional churches. Pastors. Sila ang nag-imbento niyan. Para oo nga naman, pag may Lord's day, di meron silang special day for that. While sa Bible, ang totoong nakalagay doon, every day is the Lord's. Alam niyo yun, lahat ng araw pinagpala dahil na kay Kristo na tayo. Amen? Wala yung ibubukod kang isang araw na dito tayo mananambahan, pupunta sa isang institutional church, may isang tatayo na kung tawagin ay pastor, while yun po ay parang lately na lang na-develop. Ganun pa man, kung talaga ipinopromote naman talaga ang finished work ni Christ, bakit naman po hindi? Ako meron po akong alam na nagiging popular ngayon na institutional church pa rin po talaga siya. At naniniwala yung pastor doon na naniniwala siya yung linggo raw, Lord's Day, ganun. Magkaiba kami doon. Magkaiba yung paniwala namin doon. Pero maganda siya mag-preach ng grace. No naming names po. Pero dahil ako nakikristo na po ako po ay talagang masasabi kong mula Monday to Sunday ay bless po lahat ng araw na yan. Walang hindi bless sa araw na yan. Kahit anong oras niyong gusto yung mag-house church, kahit anong araw, pwede po. Kami meron pong house church. Minsan, sa mall, nagkikita, gano'n. Minsan po kahit saan. Ganun po yun. Where there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in their midst. O, hindi po institutional church. Yung model kasi ng institutional church, hindi po biblical yan. Maniwala kayo sa akin. Unang-una, wala kayong makikita sa Bible na disciple na tinawag na pastor. Wala po. Bagko sinasabi, brothers or brethren, di ba? So, hindi natin pag-aawayin yan. Kung gusto nyo magpatawag, iba nga bishop pa ang tawag eh. Wow, grabe, no? Dinaig pa yung mga apostol. Okay lang. Siyempre, medyo ego nila yun eh. May mga ego yung mga yan eh. Kaya ano natin sila. Basta tayo, remain biblical. Kasi masarap ng totoo. Biblical lang po tayo. Okay? Yun lang po. May nagtanong lang kasi sa akin, paano rin pag hindi nakasimba? May condemnation pa nga yung iba dyan eh. Sasabihin nila, kung alam ninyong masama, tapos hindi ninyo, pas ginawa nyo pa rin, sabi niya, ibig sabihin daw, ikaw ay guilty. O, masama ba yung hindi ka magsimba? Ayun na, parang may manipulation na doon. So, kala ko full grace ito kako, pero ganun na. Okay lang, pero maganda naman yung ibang grace preachings nila. Pero, yes. Kasi ang actually, kung talagang gusto niyo talaga ng pure grace dito sa YouTube, I recommend Buzz Ken and Rene Roland. Talagang wala akong ibang makita. Kasi yung iba talagang nahuhulog pa rin sa law. No? Kasi may mga talagang, yes, i-share ko na lang po sa baba. Pag narinig niyo po yun talagang pure grace at kalayaan po ang hindi po sila mid-acts ha. Inuunahan ko kayo, hindi sila mid-acts. No? Hindi po sila mid-acts, mga na preachers. Rene Roland and Buzz Ken. Ako naman debate, pero gusto ko lang pong tulungan yung ibang na napupunta sa bondage. Kasi akala nila grace, pero bondage pala. So, talaga ako hindi napapayag ma-bondage dahil si Lord pinakawalan na tayo dyan. No? At naging member din ako ng institutional church at talagang patong-patong na stress ang inabot namin. At ayaw kong maranasan din nila yan. So, kung may pagkakataon, sabi naman ng Bible, lumaya. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Pero in time I know the Lord, because He is good, He will direct us into something na doon sa gusto nating mapuntahan natin at kung saan din naman tayo lalago bilang mga Kristiyano. Okay, God bless everyone.